Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Good evening manen, gagayem ken kakabsat. This is truly a blessed day. Amen. First Sunday of June. O, di ba? At ang ating celebrate ngayon yung Feast of the Ascension, the Solemnity of the Ascension of the Lord. Mga kapatid, ito, ang ating tema ngayon ay empowered to witness the ascension, and this is a mission. Diba? Ang Jesus, Mary, and Joseph po, mga kapatid, ay mapapakinggan natin dito sa DZWT every 6 p.m. on Sundays. Sundays lang po siya. At ito ay hinahandog sa atin ng Sacred Heart Community. Kung meron man kayong mga prayer request or mga gustong sabihin, no? Pwede po nating bisitahin ang ating community. Nasa basement po ng Sangkabalayan Building dito sa may Baguio Cathedral Compound. At kung may mga prayer request kayo, pwede nyo ring i-text sa 0945-5093-265. So, good evening, Sister Jean and Sister Evelyn. Oo. Baka gusto nyong i-greet ang ating mga listeners tonight. Good evening sa mga tagapakinig ng Jesus, Mary, and Joseph, especially sa mga malalayong lugar. Narito na naman po kami upang kami ay magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat po. Naimbang nga rabi tayo kakabsat at kami manen ang mangidanon iti programa iti Jesus, Mary, and Joseph radio program. Sapay kumata agdingeg kayo tapno malablawagan man dagiti panpanunot yun nga mang awat iti ayat ken kaasi iti Dios kada tayo amin. Naimbag nga rabi iyo kakabsat. Amen. Kat i-greet ko mamat, syempre, sigurado dayta agdangdangag ni Father Rolly Buyagan, iso na ti General Manager iti DCWT. Kan pati ni Bishop niya, agdangdangag kano iso na iti radio program. So, good evening po, Apo Bishop. Good evening. So, intayo man nga rod i-open da ito nga programa gagayem ken kakabsat nga idaulo man iti opening prayer ni Sister Jean. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Managayat ken manangaasi nga Apo. Adtoy ka manen sumangbay nga mangiwaragawag kadagiti sa saum Apo. Sapay kuma tadaytoy apanangi waragawag mi iti pamati mi ket dumteng ken marikna dagiti tattao nga saan pay unay ang makaammo iti sasaom o Apo. Apo iturong mo kad dagiti ngiwat mi dagiti panunot mi mangiturong iti ayat mo ken kaasim kadaida.
Apo, ikana kami iti sirib, mangibaga, kadagiti tattaom, iti ayat mo, nga agnanayon. Apo Santa Maria nga ina ni Jesus, dawatan mi met, iti panangsaklog mo kada kami, iti mantle of your maternal protection. And with all the angels and saints in heaven, who adore you, O God, from age to age, from generation to generation, we give you thanks and praise and glory to your holy name. Amen. Lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news, good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns. 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 Out from the tomb He came with grace and majesty. He is alive. He is alive. God loves us so. See here His hands, His feet, His side. Yes, we know He is alive. Our God reigns. 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 And because of this, we give the words of praise. Praise you, we adore you, glorify you. glory to You you, reign on glorify high. your holy Praise name, you. Lord. We Daydayawen glorify you. Praise We you. adore you. Agyaman sa Glory, glory, ang glory. uwab kam ken ka. Glory, Sapay na glory, indaklan na dayan Thank mo you. apo. Hallelujah. Thank you, We bow Jesus. down Praise before you, you. Lord God. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Agdayaw Jesus. kami. Yes, Lord, we adore you. We praise you. We glorify you. And we continue, O Lord, to praise you and to ask the Holy Spirit to come down upon us at this moment, and to all those who are listening at this program right now. Yes, Lord, let your Holy Spirit fill our hearts, fill our whole being, so that we may be one with you, O Lord, in the Spirit. Yes, Lord, we thank you. We thank you for the gift of your love. Yes, thank you.
Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us Kat gagayam ken kakabsat, kas kuninak tatay, dahito iti solemnity of the Ascension of the Lord. Kat iti gospel tayo tatay niya, kat maal daw iti gospel ni Saint Luke. Kat inakman nga rugyan nga basaan iti English version. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Jesus said to his disciples, "Thus it is written, that a Christ would suffer and rise from the dead on the third day, that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high." Then he led them out as far as Bethany, raised his hands and blessed them. As he blessed them, he parted from them and was taken up to heaven. They did him homage and then returned to Jerusalem with great joy, and they were continually in the temple praising God.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Iti Tagalog man, Sister Linda, yung tayo matbasain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos, siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang mga ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit, ang pag-aakyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos ng mga ito, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. Habang binabasbasan siya, sila'y umalis, dinala pag-akyat sa langit. Sila'y isinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. Palagi silang nasa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Panginoong Hesukristo. Iti Ilocano man, Mad Sister Jane. Ito'y sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Ket kinunana kadakwada, daytoy tinaisurat, masapul nga agsagaba ti Kristo ken agungar iti may katlo nga aldaw. Itinagan na maikasabanto kadagiti amin a nasyon. Manipod Jerusalem, ti mensahe maipapan ti panagbabawi ken panakapakawan dagiti basbasol. Da kayo ti makasaksi kadagitoy. Ita, ibaon ko kada kayo iti inkari ni amak. Di kayo nga rod pumanpanaw iti syudad, agingga iti maawat yu, ti panakabalin nga agapu sa dilangit. Kalpasan daytoy impan ni Jesus dagiti adalan na iti ruwar ti syudad. Idi dimteng da ijay Betanya, ingato na dagiti ima na sana binendisyonan ida. Idi benbendisyonan na ida, pimanaw iti imatang daket na yuli sa dilangit. Nagdaydayaw da ken kuana, ket nagsublida asiraragsak, ijay Jerusalem. Kanayon nga adada iti templo, nga agdaydayaw iti Diyos. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti mapaay ken ka o Kristo. Yan, so ascension inya. So dito sa Ascension of the Lord, this is a very special event sa ating mga Katoliko, no? Sa ating mga Kristiyano. So, we remember when Jesus went back to heaven after his time on earth, kasla nga from the time of his resurrection, 40 days nagstay pa siya dito sa lupa, being with his disciples, tinuturuan pa nila yung mga disciples niya, yung mga apostles niya. Tapos, yan, on the 40th day, nag-ascend na siya sa heaven. Pero dun sa ascension niya na yan, may mga pwede tayong matutunan doon or, what do you call this, parang maalala, parang ganun, no? Una, Jesus is ascending to heaven. Ibig sabihin, kasi mayroon siyang sinabi doon na kung hindi ako aalis, no, doon sa mga ibang gospel, no, kung hindi ako aalis, hindi ko maibibigay yung Espiritu Santo, no? Tapos meron pa siya doon sinabi noon nung tiniteach niya yung mga gospel niya, 'di ba? Narinig natin from the past weeks, no? Sinasabi niya sa mga disciples niya na I will be going back to the Father kasi i-prepare ko yung inyong mansion doon. inyong tahanan doon. Pero wag kayong mag-alala kasi padadala ko yung Espiritu Santo. Kaya yun 'di ba? Next week, we will also be celebrating yung Feast of the Pentecost. Yan. So, kaya nga Pentecost kasi Penta.
from 50. the root word, ewan ko kung Hebrew ba yun o ano, basta penta, ibig sabihin 50 or okay. So, Pentecost. So, yung Jesus is in heaven, yung ascension teaches us several things. Ito yung isa, no? Jesus is in heaven. So, even though wala na siya dito sa earth, mas malapit na siya sa Ama. Parang ganon, no? He is not with us on earth like He was before, but He is still close to us. Hindi natin sasabihin na, ay, wala na si Jesus dito physically, so wala na siya, no? But instead, nararamdaman actually natin siya. And actually, Kasama pa rin natin siya. Yeah. Through the Holy Spirit. Amen. Diba? At alam nyo ba na every day, pwede natin siyang ma-receive, di ba? Eucharist. Kailan nangyayari yon? Through the Holy Eucharist. Eucharist. Kaya nga, And in the Mass. oo. Kaya nga very important po sa atin, kung halimbawa Sunday Christians tayo ngayon, ay, lalo na kung nandito ka lang sa city ng Baguio, no? Where there is Mass Every hour. Actually yung daily mass, Sister Linda, 'di ba? Daily morning. May sa morning merong 3 mass, sa tanghali, tapos sa hapon, no? That is in the cathedral. Pero sa ibang parishes meron din every day mass sa morning or in the afternoon. Yung mga parishes outside ng Baguio, kung minsan meron din. So, Yes, meron. depende siguro sa na schedule ng mga kaparian natin. So, yun, no? If you are given the chance to go to Mass, wag lang tayong mag-rely dun sa Sunday Mass. Kasi, di ba para sa atin mga Katoliko, yung Eucharist, that is the body and blood of Christ. At naniniwala tayo na through the Eucharist, we are strengthened, no? Pinalalakas niya tayo. Tapos talagang it is a communion with Jesus, no? Yes. Kaya sana hindi natin hihintayin lang na Sunday lang tayo pumunta ng simbahan kasi yun lang naman yung pero kung kaya natin na kahit isa or dalawang mass na pwede nating idagdag sa ating Sunday Mass, no? Let's do it. Kasi kaslakangay nga, for example, parang ang Sunday Mass yan yung main course. Dinner of the day, yung isang meal ng day. Eh, di ba, mabisinan ka mo't in a day ngay kat, maminsan ka lang nga mangan. When ag-isnak ka mo't, and that is the Mass. Yun yung Mass in between, before Sunday. Parang ganon, no? Hantayo nga, baybayan nga, magutom masyado yung ating espiritu. Amen ba doon? Yes, Naniniwala amen. ba tayo doon, mga Amen. kapatid? Yan. So, yun. We will have time to really talk about the Eucharist in our next next mga topic kasi after this, marami na naman tayong kwan. Pero this time, pag-uusapan muna natin yung ascension ni Jesus. So, sabi nga, even though Jesus went to heaven, He's not far away. Kung baga, sabi nga ni Sister Linda kanina, the Holy Spirit, He sends the Holy Spirit to help, guide us, give us strength, and to comfort us. The Holy Spirit is like a helper we can't see, but who is always with us. Amen ba kayo doon? Amen. Yes, amen. Yes, it's true. So, yun, no? So, bakit napaka-importante itong ascension ni Jesus? The ascension shows that Jesus is always close to us. Even though we can't see Him, we can trust that He is helping us, loving us, and praying for us every day to the Father. Diba? Yes. Every moment, no? At diba, doon sa reading natin, may mission yan. Sabi niya, you are witnesses of these things. Sabi niya doon sa gospel, no? You are witnesses to these
things. Ano kayang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, we have a mission. Tayo na naniwala sa Kanya, may mission tayo. Jesus left us, no? Syempre, una sa ating mga apostles, but tayo no, sa Catholic faith, naniniwala tayo na matutrace natin ang roots natin to the one of the apostles. So kaya tayo as part of the church, no, ito rin yung nag-isa sa ating mga mission as baptized faithful of the Catholic faith. So Jesus told his disciples to go and share his love with everyone in the world. Just like them, we are also called to spread love, kindness, and the message of Jesus wherever you go. Iyan. So, kayo mga sister, paano nyo pinapakita ito? Itong love na to, itong mission na to. Sana, ang prayer ko lang, sana pag lumabas ako ng bahay or even dun sa bahay, sana nakikita nila si Kristo sa akin. Naaaninaw nila. Diba? Pero hindi yun madaling gawin. Pero, itry natin, diba? Itry natin. Pero kayo, in your simple ways, in your everyday life, paano nyo pinapakita or na you are one with Jesus in His mission? Sa pamamagitan ng pag-ano mo sa kapwa mo ba? Sometimes kasi may mga tao na depressed, 'di ba? Sa panahon natin ngayon maraming taong depressed. Wala silang nakakausap, walang nakikinig sa problema nila or whatsoever na need nila ng prayer, no? Siguro yun ang mission na ibinigay ni Jesus bago siya umakyat sa mga apostoles, binigyan niya ng kanya-kanyang mission. Gayon din tayo. Tayo, ang mission natin bilang isang Kristiyano, especially kung lagi kang nakakapagsimba, nakakarinig ka ng Word of God, pwede mo yun i-share sa kapwa mo. Pwede mo siyang bigyan ng enlightenment through the Holy Spirit, diba? Ngayon, sa pamagitan ko, halimbawa, ang mission ko is magpakain ng mga nagugutom. So, iaano mo siya, i-accommodate mo siya para maranasan niya na hindi ka pababayaan ni Lord. Pinadala ko sa ni Lord upang busugin ang iyong tiyan. Pero, ang mission mo naman din is yung magpasalamat ka kay Lord kasi meron siyang angel na ibinigay sa iyo upang ikaw ay makaraos sa araw na ito. May ganun, di ba? Hindi natin masasabi na kung ano ang mission natin. May kanya-kanya tayong mission. Sabi nga, bawat isa sa atin, ibiniba na, lalo na kung tayo ay talagang, yung faithful tayo sa Holy Spirit, binibigyan niya tayo ng mga gift of understanding, gift of joy, ganon. Yung mga karanasan na itinuro ni Jesus sa kanyang mga apostoles, bilang tayo isang mananampalataya, nararanasan natin, nagagawa rin natin yun sa ating kapwa. Hindi lang naman sa apostoles ibigay ni Jesus yun, kaya mapalad tayo kasi meron tayong tinatawagan na banal na espiritu, Holy Spirit. Minsan, dumarating tayo sa point na hindi natin alam kung ano ba yung gustong ipagawa sa atin ni Jesus. Pero once na tayo ay nakapag-pray or nakapagsimba, may darating siyang mensahe. Yung inspiration ng Holy Spirit, no? Kaya, very important talaga. Sabi mo, with prayer, maririnig mo lang naman yung gusto niyang sabihin sa iyo. Kung ikaw ay nananalangin. Yes. Kasi pag hindi ka nananalangin sa Kanya, hindi ka nagdadasal at hindi ka humihingi ng tulong sa Kanya, hindi mo yun mararamdaman maalala ko, yung, di ba, mayroon tayong binabasa ngayon as a community, yung Eucharistic Glory, no? Ang sabi dun sa isang one of the days, sabi niya, yung silence, di ba?
hindi mo maririnig si Lord kung wala kang silence. Wala kang katahimikan. Oo. So, dun mo lang actually maririnig si Lord sa katahimikan ng puso mo. Oo. At ano yung ngay tatanungin natin sa kanya, Lord, ano ba ang gusto mo mong gawin? Gawin ko ngayon para sa iyo. Yun yung naalala ko yung sabi ni Sister Chit, no, for the during the past week na every day pag siya before she starts the day, she would ask the Lord, how can I love you more? How can I serve you more? What do you want me to do for you today? Yun. So, yan, alalahanin natin, no? At, yes, in prayer, dun sa desires ng ating mga puso, no? Alam yun ni Lord at talagang ini-impress niya kung ano yung gusto niya. Na ipagawa sa atin. Oo. And we can only hear that if we truly listen, makinig talaga tayo in silence. Yan. So, di ba, yung the whole month of May, ilang priest meron tayong bago sa diocese? Di ba? 8 na priest. Tapos, sa October ulit, meron ulit tayo mga bagong deacons na ma-ordain. So, our diocese is really blessed, no? Blessed tayo. Kaya nga, sabi nga ni Father Lukyao nung last Tuesday, no? Dun sa area nila, dun sa may Gumatdang, no? Meron yung prinipray ng mga taga doon na ano yun, yung sa vocation, the vocation cross. Sabi niya, baka yun yung isa sa mga tumulong talaga sa kanya para to stay in the priesthood. Kasi sabi niya, maraming mga struggles, pero yan, no? Sa bagay nga naman, no? Kahit ano yung bokasyon natin, marami talagang struggles in following Christ. Pero what is very important is our faithfulness, our perseverance, at talagang mag-trust tayo kay Lord na hindi niya tayo iiwan. Oo, at saka hindi talaga niya tayo iiwan. Tayo lang naman ang nang-iiwan sa Kanya. Diba? Tayo lang ang naliligaw. Oo. But He is always there, waiting for us, knocking at the door of our hearts. Lalo na pag yung mga nasa panahon ka ng kagipitan, ng kalungkutan. Yun, yung tipong dun mo mararamdaman yung presensya niya. Especially pag nandun ka sa adoration. Kasi sa adoration, nandun ang katahimikan. Kaya nga lang, yung katahimikan na yun, nahahaluan ng pagtulog. Pero siguro, yun naman ang ano ni Lord Okay, I give you rest, di ba? Come to me and I will give you rest, di ba? Praise the Lord. Pero, di ba? Pero deep inside naman alam niya. Oo. Kaya nga kung minsan, brothers and sisters, kung minsan, siguro meron tayo yung mga pinagdadaanan sa buhay, tapos iniisip natin nasaan si Lord, gano'n, no? Pero lagi nating tatandaan na the Lord never niya tayo iiwanan. At sabi nga niya, kung maalala nyo yung sa footprints in the sand, di ba? Sabi niya, in your darkest and lowest moment, that is the time that I carry you. Sabi niya. Kaya, andyan lang siya. We always turn to Him. And we trust that He is always there for us. Si Kamat, Sister Jean, ang yati may share mo? May share ko, panggap da ito'y iuli ni Jesus. Ijilangit ken no kasano nga pinagbalin na tayo nga adalan na is through help, to help other people. For me, I help other people through by asking them, agluwalwalo ka ba? Ay saan? Naka-admis-mis sa Allah. Masapol mo't ang ako nga ikam ni ako Diyos iti aldaw hanga trabaho latanta. Dahil tukot sung batam tumot la kanya na ako nakmot ang akasta ta. Ada nga nagyada dumang kita nga talaga nga ako. Haanda nga talaga nga
Haan ko bagbaga nga santo ak ngem. Jini matulungak mat nga isudang ako nga mapat di Mailapit kay Lord. lukat damot iti kwada iti kwa iti Puso nila. iti Diyos. Iti Tati makikita ko latang kat trabaho kat iso nga ibaga kanyada nga kwa no kasi yumot nga Domingo kat ibaga yumot ang ako mapang kami mot makimi sa boss ko na yumot takwa muran agno ij no tirabi kailangan mot nga kwa nga agluwalo kayo ta hantayo lang amo apay amo tay ang makariing tayo iti ikabigatan na para kung nakakasta kanya dapat agis-isom dalatan kung nakatalakas ng Lord nga tanga makwak maguyugoy ko ti kwa dagiti nga kwa. Kasi part of our sabi nga ni yung laging sinasabi noon ni Pope Francis, no, yung part ng ating showing Christ to others is our accompaniment, no. Yes. So we accompany them. No maminsan marigatan da or malipatan da. So nasaya at mat nga da tayo dita nga mangi-remind, intayon makimisa. Kasi Kahit sa family natin, di ba? oo, kasi kung minsan talaga with all the busyness yung Yes. iti kwa tayo anya nga ikat malipatan tayo pa yan ti aldaw siyak malipatan pa yan ti aldaw iso nga naman minsan it is really good also na ganyan di niya ibagbagam nga to remind people, no. Di ba namatay si Pope Francis, tapos eto na naman yung isang napaka-humble na Pope natin, si Pope Leo, no. Alam mo na edify ako sa kanilang dalawa kasi syempre pag ang daming mga ganito pala si Pope Francis noon, talagang as a missionary talagang very humble talaga siya. Low profile. Tapos nung namatay daw siya, $100 lang ang pera niya, no? Wala siyang naipong kayamanan kasi lahat, no, binibigay niya. Mayroon pa nga daw yung nag-gift sa kanya ng Lamborghini, ganyan, no? Ni-receive niya pero Hindi niya ginamit. binenta din lang niya and all the proceeds went to the poor. And ganun na naman itong si Pope Leo. Pope Leo, no? Mas pinili niya to be assigned dun sa Peru, sa mga outskirts talaga. At doon natin makikita na sila talaga yung pinapakita na talaga nila kung paano magmahal si Kristo through our priest. And we really thank God kasi binigyan tayo ng bagong 8 priest. And yun, no, yung mission nila, sabi nga, ang ganda nga nung ni Bishop Cruz. Sabi niya, wag daw nating masyadong i-edify or i-uplift ang ating mga kaparian as a leader, ganyan. Pero wag din natin silang feeling naman natin hindi sila tao na parang robot na, no? Hindi na yung marunong magalit. hindi na marunong magalit. They are also people, sabi niya. So, yan. Alam nyo yung naalala ko at just this time, yung laging sinasabi ni Brother Paul, na you pray, you love your priest, you pray for your priest, di ba? Yun lagi yung sinasabi niya. Kaya nga tayo, di ba, sa Sacred Heart noon, meron tayong lahat mga Pangalan name ng pari. priest. Tapos, pag tayo mag-a-adore, binabasa natin at pinag-pray yun. At eto na naman, meron na naman tayong, kasi ngayong June, dun sa Jubilee, yung calendar ng Jubilee year, ito yung time ng para sa mga pare. Kaya tayo sa Sacred Heart, nabigyan tayo ng chance to really pray for our priest, no? Kaya, yan. So, kanya-kanya tayo ng pinagdadasal ngayon. Ikaw, Sister Jean, sino ang nabunot mo? Father Lauren William. Father Lauren, ito yung mag-pray para sa kayo, Sister. Sino? Si Father Betty.
Kim. Betty Lee. Ay, si Oo. Betty Ako naman si Father Ross. Hi, Father Ross. Yan. So, pinagpre-pray ko din siya. So, we thank the Lord for these chances that He is giving us to pray for our priest. And yun nga, and this is our mission as a community, no? Ito yung ating charism. Kanya-kanya tayo, marami tayo. Next week magkakaroon ng parang ng mga charismatic, 'di ba? Pentecost rally, and kanya-kanya tayo ng mga charism, kanya-kanya tayo ng strengths na kagaya ng sinasabi mo. As persons, kanya-kanya tayo ng strengths and weaknesses, no? At dun sa strengths natin, dun tayo mag-dwell, no? Dun tayo talaga mag-serve kay Lord. So, before Jesus went back to heaven, He gave His disciples an important job. He told them to go out into the world and share His love with everyone. He wanted them to tell people about God's love, help others, and be kind to everyone they meet. Kaya nga, naalala ko just this time, yung, 'di ba, nagpre-preach yung mga apostles, 'di ba? Bakit ba ang daming conversion sa mga pagans noon? Na-convert sila into Christianity, no? Kasi sabi ng mga pagans, gusto din namin yung ginagawa nila. We see how much they love each other. Kung paano nila mahalin ang isa't isa, no? Kasi 'di ba ang pagan, ang nila, tooth for a tooth. 'Di ba? Makasarili. Kung sinaktan ka, gaganti sila. Gantihan mo din, ganyan. So hindi yun yung turo ng isang Kristiyano, no? Sabi nga ni Jesus, kung inislap ka sa isang pisngi, ibigay mo pa yung isang pisngi. Ganon. Kaya ganon ka-radical yung mga unang Christians. Sabi nga ng mga pagans, we also wanted what they are doing. Kaya sila nag-convert into Christianity. At sana ito din yung call, hindi lang noong unang panahon, unang time ng mga Kristiyano. But until now, each and every day is a challenge for us to be Christ-like. Nakikita ba nila si Kristo sa atin? In the way we talk, in the way we act, in the way we think, in our words, no? Nakikita ba nila si Kristo sa atin? O, naano lang nila is, eto na naman yung masyadong holy daw, or magaling daw, mga ganyan. Or, do they really feel Christ in us? No, do they see Christ in us and feel Christ in us? Ito yung challenge ni Jesus sa atin. At sana nga mabigyan natin ng katarungan yung pag-akyat ni Jesus at pagbigay niya sa atin ng Holy Spirit, no? In our baptism, we become one with Him. 'Di ba? Sa confirmation, binigay niya yung mas kumbaga yung ng Holy Spirit, no? As a result of our confirmation, we become witnesses sa in everything that we do and we say, no? Yan. So, are we the witnesses of Christ on earth? Yun. So, may mga idadagdag pa ba kayo, mga sister? Hindi, kasi nag-iisip lang ako. Naalala mo yung balita na isang ina, sinunog niya yung sarili, pati mga bata sinama niya. Oo. Pero kung yung tao na yun, nung time na naaaburido siya at pinakakausap siguro siyang makakapagbigay ng advice, hindi siguro mangyayari yun eh. Kasi parang na mental block na siya, nawalan na siya ng tiwala. Na kung siya, buti kung siya lang nagpakamatay, parang inisip niya na walang mag-aalaga sa mga parang yung faith niya kay Lord nawala. Yun. Ngayon iniisip ko, sabi ko, Lord, paano aakit sa langit yung ganun sitwasyon? Pwede siguro yung mga bata kasi wala naman silang kasalanan, ano.
Pero in the end, kung yun nga yung sinasabi na kung tayo na isang mananampalataya at marunong tayong makinig sa isang problema ng isang kapwa o ng hindi man financially ang maitulong mo sa kanya, siguro through prayers, yung ipagdasal mo siya na ma-enlighten siya, ganun. Siguro hindi Sabagay, mangyayari. hindi naman natin alam kung kanino ano siya talaga nagsabi and everything. Pero, kagaya nga ng sinabi mo, depression is real. And pag tinamaan ka talaga nito, talagang yung Ang mga hirap. faculties mo, hindi, yung tamang desisyon, tamang Hindi mo na magagawa. hindi na nagagawa yun. Kaya nga, we only, magdidepend na lang tayo talaga sa mercy at sa love ni Lord. Siguro naman, at that very moment, hindi natin alam. Kaya alam. nga, Only the Lord knows. knows. And He's the final judge. Kaya, maganda na makikita natin kung halimbawa yung ating kapwa ay nahihirapan. Oo. Maganda yung sinabi Kumbaga, nyo kanina na ask, sabi ni Sister Jane, ask, no? Makialam ka. Makialam Hindi ka. naman pakikialam Hindi na yung pakialaman mo yung buhay niya, kundi Oo. by spiritual, matulungan mo siya, Oo. ma-enlighten, gano'n. Yan. So, yan mga Yun. kapatid, kung meron kayong mga kasama sa bahay, Or, 'di ba? Lalo na ngayon kaibigan, dahil kapitbahay. diyan sa cellphone yung mga anak natin, no? Nandiyan na lang lagi sa cellphone, sa computer, no? And Nawawala na. parang wala nang time. intayon ay J2 pay ko kat intayon ko na ije anak ko ay amadida kaya ton ti rumwar, no? So yan. Puro cellphone Ay na nako. So medyo kurang ti oras tayon. So, kasi maganda gagayam yung kan topic kakabsat, na, inya, agyaman kami iti panang tarabayo iti nga programa, kat sapay lako mata, itultuloy tayo nga to trust in the Lord. Kasi, nung umakyat si Lord during the ascension, He promised us a paraclete, Kasama a niya helper, and that is the Holy Spirit. So we always pray and we trust that God is never abandons us and He is always here with us. Yes. Amen. Yes. Amen. Before we end, I think our end goal is, prayer. Because without prayer, you cannot do your mission. Right? Yes, If you that do is not pray, one. God is not going to work in you. That So, is one talaga. we have Oo. to pray. And the fruit of prayer is for us to be able to share Share. Jesus. Fruit yon ng prayer. Kaya yon, Yun ang fruit isa ng- yon talaga sa mga kailangan natin in following Christ. Amen. Yes. Amen. So, intay man nga rod, gagayem ken kakabsat, kantaon, daytoy, we glorify the name of the Lord. Because, isuna ti makaammo ti amin, ammo na iti kasapulan tayo, ammo na no inya iti, anik ikon, iti puspuso tayo. Puso natin. So, He knows our hearts. He knows us. Even our prayers before we we tell them to Him. He knows them, everything. Because He is an omnipotent God. He is all-knowing. He is all-powerful. And so we glorify the name of our Lord. Father, we love you, we praise you, we adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy
weekend, Kakabsat. We are here again at this time where we come to pray for all our brothers and sisters joining in this program, and for kadagitiman dumungeg ito nga programa even after this day, this Sunday, no? May isulat ta iti prayer tayo, no? We are one with you in prayer. And so no anyaman iti pagdaldalanan tayo tata, whatever is our anxieties, no, our prayers deep down in our hearts, no, nya iti kaya tayo, we know that God will make a way. We believe that God will make a way. Lahat sinasagot ni Lord ang prayer natin. Amen. Let us remember that. Ang sagot niya pwedeng, of course, sige, now na. Or, sandali, mamaya lang, wait lang. Kailangan mo pang matutunan ito. Or, kasi kung minsan itong trials natin, this is our way to holiness. This is our path, no? To follow Christ. And kung minsan, baka hindi pa natin nakikita kung ano ba talaga yung purpose nito. So, God would say, wait lang. Or, pwede rin naman na hindi. We trust God that He knows best. Alam niya what is best for us. Kung minsan, what we like, hindi naman natin hinahawakan si Lord sa braso na, oops, ito yung gusto ko, ito ang sundin mo. No? Because God, in our prayers, andun dapat yung trust natin. And so, Sister Linda, can you please lead us into prayer for healing? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli narito na naman po kami, nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito. Salamat sa mensaheng ipinadama mo sa amin, na aming napag-usapan. Salamat po sa mga kasamahan ko dito, na ang bawat isa sa amin ay nagkakaroon ng misyon. Hindi naman kami karapat-dapat, pero nariyan ka upang kami ay gabayan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Idinadalangin ko po sa inyo ang lahat ng mga tagapakinig, saan man po sila naroroon, ano man po ang kanilang mga suliranin, spiritual, physical, emotional, ganyan pinansyal na pangangailangan. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. Patuloy mong palakasin ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan, panganib at disgrasya. Saan man po kami magpunta, ano man po ang aming gagawin, kasama ng aming buong pamilya, idinadalangin po namin sa inyo. Nawa kami ay makatugon sa inyong panawagan, na magampanan namin ang anumang misyon na ibinibigay mo sa amin habang kami ay naririto sa ibabaw ng lupa. Salamat po dahil patuloy mo kaming pinararanas mo sa amin ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng Eucharistia. Salamat din po sa mga pari na nagbibigay sa amin ng confession upang kami ay makapagsisi sa aming mga kasalanan. Ang lahat na ito idinadalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang mahal na ina na si Santa Maria at si Saint Joseph, ang foster father ng ating Panginoong Jesus. We praise and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely
with love and strength for which you day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for which you day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for which you day, He will make a way. He will make a way. Yes, Lord, you will make a way. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Together we pray. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Till next Sunday. Bye-bye. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.